Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon din po, Father. Mga kapatid, madalas nating marinig, ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero kung babalikan natin ang Ebanghelyo ngayon, mani daw ang sabi ni Jesus, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang pera ay hindi masama sa sarili nito. Ang masama ay ang maling paggamit nito. Sa ating unang pagbasa, tinuligsa ni Amos ang tusong negosyante. Binabawasan ng takal, pinapalaki ang timbang, niloloko ang mahihirap. Parang eksakto ang nangyayari sa atin ngayon. Overpricing ng projects, kickbacks, ghost employees, ghost and standard projects, smuggling, parang hindi na bago ang korupsyon. Kahit nung panahon ng Biblia, binabalaan tayo ng Diyos. Sabi pa nga, ang korupsyon, the word corruption, comes from the Greek or Latin words, corruptus, means, cor means heart, ruptus means broken, means broken heart. No, ang korupsyon daw ay galing sa pusong sugatan, sa pusong basag. Sa ating ikalawang pagbasa, paalala sa atin ni Saint Paul, ni San Pablo, na ipanalangin natin ang mga pinuno. Pero hindi lang basta dapat dasal, dapat kasama ang pananagutan. Panalangin na humingi ng pagbabago at panalangin nagtutulak din sa atin na magsimula sa sariling katapatan. Yun po ay pinagsisimulan ng ating simbahan doon sa EDSA, ang 1 trillion peso movement upang pagtulakan, upang gabayan, upang ipanalangin ang ating bayan dahil sa korupsyon na nangyayari sa atin. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, ang tusong katiwala. Hindi siya pinuri dahil nandaya siya, kundi dahil marunong siyang gumamit ng pagkakataon. Ang sabi ni Jesus, ang tanong niya, kung ang mga anak ng mundong ito ay marunong gumamit ng pera para sa sarili nilang kapiginabangan, bakit hindi tayo maging mas matalino sa paggamit nito para sa langit, para sa kabutihan at para sa kapwa? May isang simpleng empleyado sa gobyerno. Siya ay taga-procurement. Lagi siyang sinusulatan ng mga kontraktor. Sabi, "Sir, dagdagan mo ang presyo, hati tayo." Alam niya, isang pirma lang niya, kikita siya ng milyon. Pero alam din niya na yung pera na yun ay galing sa taong bayan. Tax, pera ng mga estudyanteng walang libro, ng mga pasyenteng walang gamot, ng mga magsasakang walang binhi, mga kawani ng pamalang kakarampot ang sahod. Ang sabi niya, hindi ko kayang pakainin ang pamilya ko ng pagkain galing sa nakaw. Hindi ko kayang palakihin ang mga anak ko sa yaman ng kasinungalingan. Kaya tumanggi siya. At oo, maliit lang ang sweldo niya, pero malinis ang kanyang konsensya. At ang kanyang pamilya, pinalaki niya sa katapatan. Kaya mga kapatid, ganyan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kung sa maliit na bagay ay tapat ka, pagkakatiwalaan ka sa mas malaki. Kung may korupsyon sa paligid, may paraan din ng pagiging tapat. Una, sa opisina, huwag tumanggap ng suhol. Sa negosyo, huwag mandaya sa timbang. Sa paralan, huwag mandaya sa pagsusulit. Don't cheat. Sa bahay,
turuan ang mga anak ng katapatan. Brothers and sisters, ang katiwalaan sa Pilipinas ay hindi matatapos kung hindi hintayin lang natin ang gobyerno. Kaya nagsisimula na sa pamilya dapat at sa sarili nating mga buhay kung tayo ba ay nagkakatiwalaan nitong mga bagay na ito. Kapag bawat Pilipino ay naging tapat na katiwala, doon natin tunay na malalabanan ang kasalanang sumisira sa ating bayan. Tayong lahat ay may angking kabutihan. Tayo nilikha ng Diyos na mabuti. Pero minsan ang tao ay hindi nasasapat sa kanyang gutom, sa kanyang kagustuhan. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang pera ay darating at mawawala. Pero ang katapatan ay kayamanang walang hanggan. Ang katiwalaan ay nagbubunga ng kahirapan, ng baha, ng kung ano-ano pang nangyayari sa ating lipunan. Pero ang katapatan ay nagbubunga ng pagpapala para sa lahat. Tayong lahat ay mga katiwala lamang ng Diyos. Hindi tayo may-ari ng mundong ito. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Kaya sana tayo ay maging halimbawang katiwala ng Diyos na naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa simbahan, sa ating pamilya at kung saan man tayo dapat tinatawag sa paglilingkod. Kaya tanong ni Jesus sa atin, sino ba talaga ang pinaglilingkuran natin? Ang Diyos o ang kayamanan? Amen.